Magandang umaga po sa inyong lahat. Pastor Alan po para sa ating morning devotion. Nais ko pong i-share sa inyo ang Matthew chapter 6 verse 34. Basahin ko po sa wikang Pilipino. Kaya nga, huwag niyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Paano ang bukas? Yan ang mahilig nating tanong. Kagigising pa lang natin, yun agad ang naiisip natin. Paano yung bukas? Paano yung bills ko bukas? Due date yun bukas. Paano yung ating pagkain bukas? Ang laman ng ref natin ay para ngayon lang. Bukas wala na. Yung bigas, nasasayangin para ngayon lang. Bukas wala na. Kakayanin pa ba natin? Saan tayo kukuha? Ito yung mga katanungan lagi natin tinatanong. Umaga pa lang, punong-puno na ang ating isipan ng mga ganitong worry sa buhay natin. Kaya nga, sabi ng Matthew chapter 6:34, kaya nga, alam niyo ang pinag-uusapan dyan sa Matthew chapter 6, ay yung mga worries for tomorrow. Kaya diniscuss ng Panginoon about money, about prayer. Kaya sabi niya, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kaya nga, sabi niya sa Matthew 6:34, huwag niyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Anong ibig sabihin nun? Unang ibig sabihin niya po, ang biyaya at lakas ngayon ay para sa mga pasanin natin ngayon. Kung meron pong tayong lakas ngayon, kung merong anong resources tayong meron binigay ang Diyos ngayon, kung merong biyaya sa atin ng Diyos ngayon, yan po ay para sa ngayon. Maniwala ho tayo sa hindi. Ang Diyos ay gumagawa po ng mga bagay sa buhay natin. Siya ang nag-a-allow lahat ng bagay. Na-allow niya ang masayang pangyayari, malungkot, na-allow niya ang hirap, na-allow niya po ang kaginhawahan, ang saya. Lahat po ito ay na-allow ng Diyos sa ating buhay. Yung salita pong, each day as He deems best. Palagay ng Diyos, ito yung best sa araw na to para sa atin. Kaya lang kinakabahan tayong mga tao. Yung salitang, God deems best for us. Dahil para sa atin, yung pain, kakulangan, kahirapan, subok, parang hindi best sa atin. Pero ito yung mga bagay na kailangan natin sa ating paglago. Kailangan natin ito upang maging makabuluhan itong ating buhay sa mundong ito. Ito'y bahagi po ng ating pag-matured sa buhay natin. Anumang pain ay kinakakakibat nito ay palaging sa Diyos ay mayroong purpose sa buhay natin. Kaya lang hindi natin sinusukat, kalimitan, mga bagay na ganito bilang isang best sa atin. Kaya sabi niya, ang biyaya at lakas ngayon ay para sa mga pasaning natin ngayon. Kaya nga, huwag niyong ikabalisa ang araw, ang para sa araw ng bukas. Ang ibig pa pong sabihin noon ay pangalawa, ang biyaya at lakas ngayon ay hindi nakadesenyo na pasanin ang mga pasanin bukas. Ito'y nakadesign lang po para sa ngayon. Kung meron mang pong biyaya ang Diyos ngayon, may lakas kang dala ngayon, kung meron mang bagay na meron binigay ang Diyos para sa iyo ngayon, pagkagising mo, yan ay para ngayon. Hindi yan dinisenyo, hindi yan binigay para pati yung bukas isipin mo at pasanin na natin. Kung yung bukas po ikakarga pa natin, that is 200%. Hindi na ho kakayanin ng ating buhay ito. Hindi na kakayanin ang ating pag-iisip ito. 100% lang po kaya natin. At yun ay para sa ngayon lang. Sapat na ang biyaya ngayon at para sa ngayon. Ang biyaya at lakas ngayon, hindi yan nakadesenyo para pasanin natin ang pasanin bukas. Sabi ng Matthew 6:34, kaya nga huwag niyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Bakit? Dahil ang bukas ay bahala sa sarili niya. Ano pa ibig sabihin nun? Ang bagong lakas at biyaya para bukas ay ibibigay ko bukas.
Huwag kang mag-alala, huwag tayong mag-alala. Kung meron pa bukas na troubles, anumang bagay na problema bukas, bibigyan ulit tayo ng panibagong lakas, panibagong biyaya, panibagong resources, ay para bukas yun. Kaya kung ikaw po ngayon ay merong iniisip para bukas, halaga po maintindihan natin na yan ang pasanin ngayon ay para sa ngayon. Hindi yan nakadisenyo para bukas. At bukas may panibago namang lakas para dito. Sana po maintindihan natin na hindi sinasabi ng talatang ito na huwag tayong gumawa ng wise preparation para bukas. Hindi yun ang tinuturo niya po. In fact, sabi ho ng Luke chapter 14 verse 28, kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Di ba yan po ay preparation at sa Panginoong Jesus? So ang point niya po sa Matthew chapter 6:34 is not don't make wise preparation. Ang point niya lang po dito, don't bring the troubles and uncertainties of carrying out those preparations tomorrow into each day. Sapat na ang sa ngayon. Ibig sabihin sa King James po, sufficient today is the evil thereof. Ibig sabihin ng sapat na, God is the one who decides what is enough for today. Hindi niya ho dadagdagan yan na alam niyang hindi natin kakayanin. At lalong ayaw niya na yung bukas, ilagay na ngayon kay isip natin ng mga bagay hindi natin kontrolado. Dahil enough na ito ngayon. Pag dinagdagan pa natin, hindi natin kakayanin. Kaya sabi niya po sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi mararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi pahihintulot na kayo subukin ng higit sa makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraang upang malampasan ito. So, tapat na po sa ngayon. Huwag na natin nila. Sufficient na to. Alam na ng Diyos hanggang dito lang. Huwag na nating dagdagan. Dahil hindi talaga kaya. Alam na ng Diyos dito. So for my conclusion po, tapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. The only way po ngayong araw na to na nais nang gawin ng Diyos para sa mga burdens for tomorrow ay yung sinabi po sa Psalm 55 verse 22, cast your burden to the Lord and He shall sustain you. 1 Peter 5:7, cast all your cares sa Diyos for He careth for you. Yan ang pinakamainam na pwede natin gawin sa araw na to. Dahil ang sabi ng Lamentations 3:22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat. Ngayong umaga, hindi namin alam kung ano ang meron, pero kami naniniwala na pagpapalain, bibigyan kami ng lakas, ng biyaya, at kailangan provision, kailangan namin. Ito'y sapat para sa araw na ito. Tang bukas, ipagkakatiwala namin sa iyo. Kayong bahala bukas. Yung ngayon lang po, ang aayusin namin sa iyong biyaya, sa tulong mo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos.